Duterte, bring him home. So yan po ang sinisigaw dito ng ating mga kababayang OFWs, no, sa iba't ibang panig ng daigdig. At dito natin makikita mga kababayan ko na talagang marami ang mga nagmamahal sa ating Tatay Digong. Alam niyo po, kagabi mga kababayan ko, nasa Liwasang Bonifacio po tayo sa Maynila, sa Mayloton. Ang sabi po doon ni Senador Bongo, meron daw 27 na iba't ibang klaseng gamot na iniinom si Tatay Digong, pero sa ngayon hindi raw po niya naiinom yun sa ICC. So maraming nag-aalala na baka kung anong mangyari sa ating Tatay Digong dahil mag 80 years old na po ang ating Tatay Digong. Tapos yung kanyang mga gamot, ayun nga po kay Senador Bongo, hindi naiinom at maski raw po chinilas, walang chinilas doon si Tatay Digong sa ICC, sa Mayhig. Siguro naman napanood nyo po ang iba't ibang videos o yung video mismo ni Senador Bongo na umiiyak habang nagsasalita po siya kagabi. At asahan po natin mga kababayan na sa mga susunod na araw, baka bukas o makalawa, marami pa po tayong mga kababayang OFWs na magpapakita ng suporta katulad po nito. Grabe din ang ating mga kababayan, no? Talagang sulit. Mga bayani nating mga kababayan. Pakinggan nyo naman po mga kababayan yung sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez. These past few days, talagang mahirap. Emotionally, physically, mentally, and intellectually draining ang pinagdadaanan nating lahat. Subalit, napakinggan natin ang mensahe ni Pangulong Duterte through our Vice President, Inday Sara Duterte. Nakausap ko ng personal si Mayor Baste Duterte nung nakaraang Thursday at nakitaan ko sila ng katatagan. Nais ko lang siguro ipahatid sa inyo ang naging mensahe ni Mayor Baste nung kami nagkaharap. Hindi ngayon ang panahon upang pumatak ang ating mga luha. Ngayon ay panahon upang tayo ay magsama-sama at higit maging matatag. Ngayon ay panahon upang tayo ay magsama-sama at huwag magpapasindak. Alam ko ang nasa kalooban at isipan ninyo. Mahirap talaga maunawaan bakit isinukop o inihandog ng sarili niyang gobyerno sa naglalaway na banyaga ang dati niyang Pangulo. Wala na ba tayong batas na umiiral?
batas? Sarado na ba ang lahat ng antas ng korte sa Pilipinas? Bakit kinakailangan nating ialay si Pangulong Duterte sa korte ng mga naglalaway na banyaga? And just like all of you here today and in any other many parts of the Philippines, nakasama natin, binanggit kanina ni Pastor in Proverbs 29 verse 2. Tama po yun. Kung matiwasay ang namumuno at pamunuan, ang kanyang pinamumunuan ay nagdiriwang. Subalit bakit tayo naririto ngayong gabi? Sapagkat nasusulat din yan, pagbaluktot ang namumuno, nagluluksa ang kanyang sinasakupan. And tonight, I am here not as a candidate. Let's forget about it now. I am here like you, bilang Pilipino. Ako'y bilang abogado at katulad ninyong lahat, ako'y naririto bilang isang maisog na Pilipino. I stand with you, with President Duterte. Maisog! 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 Kasama ninyo mga ako kababayan, si sa Atty. ating Vic ginagawang Tolentino. panalangin. Napakagaling rin itong abogado. Bahagi din ako ng local defense team ni Pangulong Duterte. Subalit, I think it is more and beyond legal now. Kaming mga abogado, we can only do so much. Para sa mga hindi pa po And I tell nakakaalam you, na Philippine itong si people, Atty. Vic itong labang to, Rodriguez, hindi abogado ang magpapanalo rito. dati itong Taong bayan kayo! Ang magpapanalo rito! Bongbong Marcos. Ipagpatuloy ho natin ang ating ginagawa kung ilang araw, linggo o buwan ang darating. Itong ginagawa nating payapa at malayang pagsasaad ng ating saloobin. Patuloy tayong magsama-sama, patuloy tayong mag-ingat. At sama-sama natin ipakilala sa buong mundo na sa bahaging ito ng mundo, merong isang Pilipino na kailanman hindi isusuko ang kanyang soberanya, kasarinlan, kalayaan at kahit nag-iisang Pilipino ay pakilala natin sa buong mundo at ang kanyang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte! Pakilala natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa kabila ng kanyang edad, sa kabila si Tatay Digo. ng kanyang kalusugan, Kawawa naman. buong sigasig Pinadampot niyang pa sa pinangga. ICC. At sinabi niya, walang mananagot na pulis at sundalo sa aking naging pulisiya. Aking ito. Yan ang malinaw na sinabi ni Pangulong Duterte. At muli, ako ay naririto kaisa ninyo sa pag-aalay ng panalangin. At sana patuloy tayong magkaisa at uulitin ko. Patuloy nating ipakilala sa buong mundo, hindi lamang sa ICC, na dito sa bahaging ito ng mundo,
merong isang Pilipino, ang ngalan ay Rodrigo, na hindi isusuko ang kapwa niya Pilipino sa mga naglalaway na banyaga, sa naglalaway na korte. Ang tawag ay ICC. Maraming salamat. Mabuhay po tayo. Mabuhay si Tatay Digong. Mabuhay! Let's bring Mabuhay! home Tatay Digong! Let's bring home! Duterte! Duterte! Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez sa mata.